isang leader lang talaga yung kailangan. Alam mo nung nasa ano ako, nang nasa gobyerno ako, talagang medyo pinag-isipan ko yun, 'di ba? Of all governments, talagang sa Marcos administration ako nag-serve. Pero alam mo hindi ako na-demoralize eh. Instead nagkaroon ako ng hope. Kasi nakita ko, isang magaling na leader lang talaga yung ilagay mo. Yung nakakaintindi ng mga kailangang reformang gawin. We can still turn this around. Pero yun nga lang, syempre nung nandun ako, yung observation ko, kung magaling at alam kung ano yung gagawin, diba? Halimbawa, So, Shelo, yung isang mahalagang bahagi ng ating ekonomiya, yung agriculture, ang dami sanang reforms na pwedeng gawin diyan na hindi naman kinakailangan ng batas. Marami mga low-hanging fruits na pwedeng gawin within the existing laws. At diyan kinakailangan basically ng isang political will at saka isang strong leader na mag-i-implement ng mga existing laws against cartels, against smugglers, against hoarders, di ba? At correct. ipang-prime yung productivity ng ating agrikultura. So Tama. hindi mo kinakailangan ng something na napaka-fundamental, no? Implementation lang di ba? Napaka-basic nga actually. Kasi nung niliberalize, ito lang presyo ng bigas, 'di ba? Niliberalize natin. No? Assumption diyan dapat yung presyo sa international, yun ang magiging presyo sa local. And Yes. yet, kahit na i-liberalize natin, ang taas pa rin ng presyo. Kung yung naging dating Secretary ng Agriculture ngayon, ililimitahan kung sino lang yung pwedeng mag-import. O di dapat na monitor natin kung magkano yan binebenta sa merkado, di ba? Tama, no? Pero mukhang hindi na monitor. Yes. Paano kung titignan mo naman yung farm gate price, halimbawa ng rice, mababa naman. Diba? Correct. Pero titignan mo yung market price niya sa palengke, napakataas naman. So sino yung difference? Sino yung nakikinabang diyan? Sino yung kumikita? Diba? Tapos siyempre yung ating pinag-uusapan ngayon na nagpapababa sa approval rating ni PBBM, yung food inflation, ay kung talagang seseryosohin niya, ay kaya naman niya solusyonan yan dahil yung ating staple food ay rice. Diba? Yan ang ating staple food. At ang problema ng ating inflation ay hindi naman demand side. Ang problema ay yung Correct. supply side. It's about productivity. At maraming Ang, pwedeng gawin para yan ay maayos. Pero parang hindi ang ginagawa. problema kasi natin, ang observation ko dito sa administrasyon na to, ang problema is very populist policy. Diba? Yung mga, well, populist in the sense na mukha silang gwapo kapag, katulad ng price cap, di ba? Kukontrolin ko yung presyo para mapababa na natin yan without realizing kung ano yung totoong epekto niyan. Itong sa PhilHealth, no new taxes tayo. Pero kukuhanin mo yung pera ng PhilHealth para pondohan yung mga insertion mo sa budget. Di ba? No new taxes, pero tinataasan ng premium. No new taxes, pero tinataasan ng premium, di ba? Hindi, ang nakakatawa nga doon, dati kasi sinasuggest namin. Kasi kailangan talagang i-manage yung deficit kasi palaki yung gastos every year, diba? So, kailangan ng sources of income. Trabaho ko yun I-identify kung saan kukuha ng tax. Syempre, sinuggest ko, tax on tobacco, dagdag. Tax on alcohol. At saka yung mga vape. Pero syempre, kaya siguro hindi ka tumagal. Kasi, at saka syempre, tax on mining. Naku, lalo na. kaya talaga ako hindi tumagal. Pero kasi itong mga produkto na to, pwede mong iwasan yan Diba? Hindi siya staple. That's one. Second, may mga negative na epekto sa katawan natin. So pwede talaga natin yang i-tax. Kaso, alam naman natin, nung si President Marcos nasa Senado pa, never yan nag-support ng tax on tobacco at saka tax on alcohol. Ganon din si Senator now, Secretary Recto. Diba? Tama. So, mas lalo na yung mining. Ang mining ay pangunahing business ng pamilya ni Speaker Romualdez. Diba? Alam mo ba, nung week na nag-resign ako sa pagiging undersecretary, that's the same week na nagde-deliberation ng tax on mining sa Kongreso. Talaga? Trabaho ko yun Dapat pupunta ako doon, di ba? Bibigay ako ng technical support. So talagang kaya ako na rin pinost yung supply and demand na yon kasi alam ko nang ready na ako mag-exit. Kasi hindi ko kayang dalhin yung sarili ko na tumayo next to the Chamber of Mines
at suportahan itong bill na gustong version ni Speaker na binababa pa yung royalty ng mining. Naku, Eh grabe. kasi wala nang pera yung gobyerno, kailangan mo ng revenue, tapos ibababa mo. Diba? Oo. Hindi, meron naman tayong pogo. Meron naman pwedeng pakuhanan ng revenues. Di ba? Oh, tapos ngayon, hindi pa makapag oo sa pagtanggal ng pogo sa Pilipinas. Diba? Hindi ko maintindihan kung dahil nga lang ba dun sa revenue, yung official revenue na kinokolekta ng BIR at saka PAGCOR, or may mga under the table revenues na nakukuha diba? Yun yung mahalaga. Yung under Mas the malaki table. siguro yun. Oo, yun ang mahalaga. No? Before us, yung Cambodia as a country, bigger host siya ng mas maraming pogo doon dati Mas Oo nga. malaki yung tax Pero revenue nila. And yet, kinlose drama- nila, ha? dramatically, sinarado na halos lahat. Yes. Oo. Dahil malinaw naman yung negative impact noon hindi Tama. lamang sa ekonomiya, kundi sa overall health ng isang bansa. Tama. Diba? At yun ang nakikita natin ngayon dito. At saka yung pa lang, yung epekto nito sa pagkakasama natin sa gray list. Ito, apektado to sa mga kababayan natin na OFWs, yung sa Financial Action Task Force, diba? Kapag nasa gray list tayo, mahirap magpadala ng pera sa Pilipinas, maraming charges, maraming delay. Tapos magtataka ka kung bakit walang foreign investment sa Pilipinas, diba? Kaya tayo nasa gray list kasi hindi natin ma-regulate, hindi natin makontrol yung gambling sector na yan, na kung saan nangyayari ang maraming money laundering activities. Money laundering, diba? human trafficking, no? Drugs, lahat na. Prostitution, lahat. Dahil by its very nature, yung pogo naman talaga ay hindi lamang tainted by criminality. Talagang hawak yan ng mga triads, no? Hindi lang dahil siya ay bawal sa China, kung hindi dahil yung iba't ibang components ng pagiging pogo ay talagang nakalink sa drugs, nakalink sa human trafficking, nakalink sa corruption, nakalink sa napakaraming elements ng criminality. Kaya yung sinasabi nila na legal at saka illegal na pogo dahil nag-register ay medyo nakakatawa kung hindi tragic. Nakakatawa sana kung hindi siya tragic no? Sabi nga ni ex-lawyer, hindi, nung nire-represent ko yung mga yan, legal pa yan no? Kahit may torture chamber, kahit may human trafficking, no? May bagong video ngayon, 'di ba? Na yung source of water nila ine-extract diretso sa groundwater natin. Laki ng for another day yan, yung water supply natin. Pero the fact na pati yung water supply nila illegal. Nanakaw pa.